Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Kamusta ang mga mandirigma? Kanina pa nahuhulog. Reconnection, reconciliation. May isang nag-iisip kung dapat pa ba talagang balikan ang nakaraan. Dear Ate Charo. Aries, this is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. Alrighty? Collective energy ng ating mga Aries. Pasok sa barahan. Let's see. Sino tong gustong bumalik? Sino ang gustong makipag-usap ulit? Ghost man. Sinong like bumabangon mula sa... Let's see. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of ang pagbabalik. Woo! Tignan natin. Sinong gustong bumalik? Sinong gustong bumalik? This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of September. Let's see para sa ating mga Aries, anong bago, anong luma, anong paulit-ulit, anong dapat na gawing desisyon. Aries, ingat sa mga scammers. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Ang dati nating account na Kai Angeles na hack. Ang nag-iisang account na Mystic Siren, Kai Angeles 11. Aries, you're thinking of and you're being nostalgic and wanting and wishing and praying for a stable, happy home life. Okay? Nagkaroon ng betrayal sa home life na to. Doon sabi ng mga Aries, hanggat kaya niyang gawing happy, yung bahay, yung family, gagawin niya. But I feel naging paulit-ulit ang betrayal sa pagsasama at sa family na to. Sabi ng mga Aries, sige lang, tuloy lang. Though I feel, unti-unti nalalesen ang iyong effort, ang pagmamahal, ang iyong care sa sistema na to. Okay? Because you feel like parang hindi ka naman nare-reciprocate ng pagmamahal na binibigay mo sa family or sa love connection na to. There is a masculine na very charming, very young energy. Okay? Nagkakaroon siya ng sadness because nagkaroon siya recently ng introspection about life, how this masculine did sa relationship na to. Okay? The feminine in this connection is trying to disconnect. Sabi niya, napakarami na daw non-negotiable na tinanggap niya. Mga bagay na ekis, pero dahil sa pagmamahal niya sa relasyon na to, at dahil gusto niyang magkaroon ng peace and order, sabi niya, sige, itolerate, pagbigyan, mahalin, unawain, bigyan ng chance. But I feel, sabi ng feminine, kailangan mo na niyang dumistansya for now. The masculine in this connection, marami siyang iniisip about pangarap. Kasi sabi niya, parang right now, meron naman siyang enough. But I feel, itong masculine na to medyo may kalokohan din eh. Sabi niya, ibibigay daw niya yung best sa kanyang feminine or sa family, pero tutuparin muna niya yung pangarap. Pwede naman na habang nandun ka sa karera ng buhay, pwede mo namang iparanas na sa family mo sa abot ng makakaya mo. Okay? Sabi ng masculine, gusto niya ng harmony, gusto niyang ayusin ang connection na to. But I feel, nagkakaroon, pareho kayo, no? Pareho kayong may wall. Meron ng, like, strong boundaries na hindi mo na ako masasaktan this time. Sabi ng feminine, gusto niyang maging honest sa masculine about saan ba ito papunta. If may usapang sustento, I feel kailangan pag-usapan. Because sabi ng feminine siya, inaayos niya ang kanyang buhay. You know, yung mga challenges ng working mom, na pag-uwi mo, tumutulong ka pa sa bahay, lalo na kung wala namang maid, or parang, sabi ng feminine here, parang mas makakabuti ata na mag-walk away na siya sa masculine. Napapagod siya. Parang nagkukwentahan na parang ano ba ang ambag ni masculine dito? Sabi ng feminine, especially kung may bata na na-involve, na parang sabi ni feminine, yung mommy energy, kung kakayanin naman niyang mag-isa lahat, bakit pa? At least wala siyang sakit ng ulo. Okay?
For some of you na nasa like early stages ng relationship, boyfriend, girlfriend, parang yung feminine ay iniisip na niya kung long term ba to. Kasi kung ngayon pa lang nagpi-50-50 na. At ngayon pa lang, minsan si feminine lang ang nagbabayad. Sabi ni feminine, wait lang. Parang, sayang ang ganda ko. Ganun. Okie-dokie. Para magkaroon ng harmony, okay? Healing the heart chakra and harmony sa mga taong nasa paligid mo. Madagascar Rose Quartz, the pink crystal, okay? Mental clarity, the purple crystal, and stronger connection with your intuition, amethyst. If you're manifesting abundance, the happy and prosperous crystal, C3. Okie-dokie? So, I feel the reason for the reading would be like walang maayos na pag-uusap, naghuhulaan ng feelings, naghuhulaan ng love language, walang maayos na communication, or it could be like every time na lang na you try to communicate, parang nagkakaroon ng misunderstanding at lagi na lang, kumbaga sa grade, failed ang communication subject. But I feel there's a strong soul connection between the two of you na kahit hindi kayo ganong magkasundo, sabi niyong dalawa ay sige, move forward lang kahit medyo challenging. Okay? Sabi ng ating mga Aries, gusto daw especially sa side ng feminine, sa connection na to, nagtatanong kay God, humihingi ng guidance kung tama ba, kung tamang tao ba to para sa feminine. Dahil marami nang nangyaring betrayal, about past relationship. Kaya parang sabi ng feminine, this time, gusto na niyang mag-ingat. Sabi ng feminine sa connection, gusto niya ng something traditional, yung magli-lead to long term. Ano nga ba ang traditional relationship? Na yung masculine ay nagpo-provide, na yung masculine ay maalaga, yung pang Disney princess. Ready naman daw to settle down ang feminine. But marami siyang iniisip like provision, traditional relationship, na si masculine yung nagpo-provide. Sabi niya, kaya naman niyang makipag-ayos, mag-adjust sa masculine. But parang may mga bagay lang na non-negotiable na tinitingnan niya kung talagang magkakasundo sila ni masculine. Sabi ng person ng mga Aries, ready naman daw siya na like magbago, ayusin ang relationship na to because sabi ng person mga Aries, gusto din niya magkaroon ng magandang outcome ang relationship na to. But I feel, pagdating sa commitment, madaling mangako madaling magplano, gusto kong ayusin, gusto ko to, gusto ko yan. Sige, feminine, gusto ko din yan. But I feel the challenge ng masculine sa connection na to ay yung commitment to deliver the promise. Okay? Parang ghost project ba to? Okay, dokie. So, may doubts ang Aries dito kung hanggang saan pa niya kayang pagpasensyahan or antayin ang masculine na magbago, na maabot ang standards ng feminine pagdating sa readiness sa relationship. Okay? Sabi ng feminine, gusto niya yung traditional masculine na reliable, na provider, okay? The sugar daddy energy. Okay. Okay. So, gusto ng princess life ng ating mga feminine here. Okay. To ground your energy, anti-evil eye, Madagascar black tourmaline, the black crystal, the courage and motivation na i-pursue yung mga dreams mo, and for good luck, carnelian bracelet. Okie-dokie? Aries, okay, until the end of December, meron kang hihintayin ng mga effort, manage your expectations, kasi maaaring sabihin mong, parang hindi totoo, parang nagsisinungaling, parang pinapaasa ka. Kung ano yung ine-expect mo na long-term plans, long-term goals, mga pangakong masaya, I don't know kung ano exactly yung magiging dahilan, pero mukhang may blockage, mayroong mga delays, na maaaring ma-disappoint ang ating feminine na akala ko totoo na. Okay? But kung ano man yung ipapakita sa yung actions and readiness and commitment ng masculine, doon makakakuha ng desisyon ng feminine kung talagang uubra at pasado ba si masculine sa kanya. Kung love lang, mahal ka naman talaga ni masculine. But I feel pagdating sa pagiging responsable, totoo yung love niya. But pagdating sa pagiging responsable, I feel this type of masculine would settle for a 50-50 or yung gusto niya yung working wife din. Because I feel marami pa rin inaayos si masculine
marami pa rin inaayos sa kanyang buhay, sa kanyang stability, sa kanyang finances. Sa feminine, nasa sayo kung ubra or pasado ang ganitong klaseng ugali ng masculine. Ikaw lang naman ang makakapagsabi kung in the next 20 years or 50 years of your life gusto mo to or not. The decision is yours. And that will be the Aries reading for the month of September.